Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius mula October 13 to 19, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up pong energy. So, may iba sa inyo na nagwo-worry. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero pwedeng work to o commitment o any form ng loyalty. So, tungkol saan kaya itong pinag-worry ng iba sa inyo? So, alamin natin to. Loyalty na to. Kasi kanina inisip ko, baka work. Hindi. Lalaki. Nag-worry yung iba sa inyo tungkol sa ex to eh. Pwedeng ex o pwedeng kung di man literal na ex di someone na medyo flirty. Okay? Crush niya siguro to. O someone na in a relationship na sa iba. Pero may night tayo. Kasi kung night to, tong dalawa, crush niya to. Gusto niya to. Kaya nga sabi ko, ex. Kaya lang hindi niya makuha tong taong to. So, dahil ayaw na sa kanya, o may karelasyon na iba, o for some reason, feeling niya unrequited love. Siya lang yung nagmamahal. May ibang mahal to. Nagugustuhan kung single pa. So, pwedeng crush na on and off sa buhay nila. Ang iba sa inyo. So, again, ang namumroblema siguro, babae. Either nangyayari na to, mangyayari pa lang. So, para makilala nyo, para sa inyo ba itong reading? So, ito yung clue. Okay? Yung clue natin pwedeng tumama sa inyo. O dun sa person. No, na again, magwo-worry. O nagwo-worry na. Kasi kung nagwo-worry na siya, ganun pa rin yung energy hanggang October 19. Okay? Pero kung hindi pa, di be prepared. Gawin nyo ang makakaya nyo para ma-reverse tong reading. Pero kung hindi na nga ma-reverse, di at least aware kayo. Hindi ganun kasakit. O meron na kayong pwedeng maging plano kung anong dapat gawin. So, dito Black o African American. So, ayan, yung clue. Ito naman, mas matanda siguro yung lalaki dun sa babae. O sa iba sa inyo, kung lalaki yung nanonood, di mas matanda. Mas matanda sa inyo. Pero malaki chance na yung babae, mas matanda yung lalaki sa babae. Kung babae yung nanonood. Kung lalaki yung nanonood, di mas matanda sa kanya. Basta ganun lang. In general, mas matanda sa nanonood. Yung person nila. Bilogan ng mukha. So, may someone dito. Whether kayo to o yung person nyo, bilog ang mukha. O mataba siguro. Ito, hazel eyes. O brown eyes.
Pag hazel kasi, alam ko, mas ma-brown. Ito yung gantong-ganto yung mata, oh. Nagko-contact lens nga ako dati, gantong binibili ko. As in, kitang-kita mo yung mata. Yung brown. Diba? Baka nagko-contact lens. Anyways, ito naman yung zodiac sign, kung hindi kayo nag-resonate dyan. Ito yung person ng Aquarius. Kapwa nila Aquarius o Capricorn. Cancer. O, Cancer. Well, minsan lang magdikit yung reading. Okay, madalas hindi. Pwedeng idikit, pwedeng hindi, pero madalas nga hindi. Hindi nagdidikit. So, sa case na to, pwede siyang idikit. Kasi kung ang ini-inquire ng iba sa inyo ay ex o someone na in a relationship na sa iba, kasi may traitor dito eh. So, magbabalik pa yan. So, sabihin natin, nag-away, walang communication for some reason, eh, maaari pa nga magbalik sa buhay nila, yung ex. Kaya lang nga toxic yung ex. Na para bang, kung i-entertain nila ulit yung pagbalik ng ex o ng person nila na in a relationship na sa iba, masasaktan lang sila ulit. Na para bang, much better kung sila na yung kusang, kayo na yung kusang lumayo. Kasi hindi siya mapagkakatiwalaan. Parang, ang dala lang niya ay sakit ng ulo. Na para bang, in-encourage ang independence. O maging single na lang. Kasi again, kung mag-reconnect sila ulit, yung iba sa inyo, eh, mukhang iiyak lang ulit. Ganun. Ang pwedeng mangyari. Uulit lang ulit yung nangyari sa past na problema. O maghihiwalay lang ulit. Ganun. Ngayon, kung ito lang, hindi natin didikit dun sa tarot. So, may nagbabadya kasing panganib eh. Mawa-vibe nga to ng iba sa inyo actually. So, ayun na. Tawag dito. Lumayo sa taong to kung ma-vibe nyo na may masamang hangarin. Kasi may tao dito na yun nga, intuitively, ma-feel ng iba sa inyo o masisense na may masamang motibo. So, sino naman kaya? So, again, kung ito lang, hindi siya dikit sa tarot. So, ito yung description ng tao na dapat mag-ingat. So, again, pwedeng tumama sa inyo yung clue na to o dun sa tao na dapat nyo iwasan. Okay? Kung ma-vibe nyo man na yun nga, parang may red flag. White American? Dark skin? Pregnant? May someone pregnant oh. So, hindi ko na itatagalog yun. Ayun naman eh. Kalagay naman, white American, dark skin, pregnant, medium hair. So, ganyan buhok oh. Medium hair.
So, sa case na to, kaya, parang ipa-priority ng babae yung kanyang comfort zone o safety o any form ng stability. So, again, babae yung sinasabi ko dito. Para siyang cautious. Magiging cautious sa kanyang limitation o boundaries. Yun ang main priority niya. Stability, tranquility, peace of mind. Saka important sa kanya yung kanyang family, whether sarili niyang family to o biological family, parents, siblings. Anyways, kuha tayo ng iba pang detalye dito. Extra message, kukuha ko dito ng 5. Advice o extra message to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Stress. Cleanse and detoxify from unnecessary commitments. So sa madaling salita, may kailangan kayong gawin para matanggal tong stress sa buhay nyo. Kailangan nyo nang harapin ang mga problema. Dedication. Stay dedicated to your goals, efforts that will reap success. So, kailangan lang daw maging dedicated o committed sa ginagawa para maging successful. Pay attention. Look out for signs from the divine. Acknowledge red flags. So, ito yung sinasabi ko kanina, yung red flags. Remember? Dun sa may traitor o dishonest person, pay attention. 2 beses sinabi na may red flag. Mabavibe nyo to eh. Kaya lang ang problema, minsan di naniniwala yung tao sa kanilang intuition. Yun lang. Pero again, kung may ma-vibe nga kayo na may someone na parang off ang energy o basta parang hindi mo pagkakatiwalaan, pay attention. Malamang totoo ang intuition mo. Kasi kung ma-vibe nyo nga ay ganito, tapos 2 yung indicator natin na paulit-ulit sinasabi may red flag. Pay attention nga. Okay? Baka maloko para maiwasan, di ba? Ang nagbabadyang panganib. Embrace. Find peace with your current state of being. Ito yung sinasabi ko dito, yung peace of mind. Pero babae lang. Yung sinasabi ko kanina na magkakaroon ng parang desire na hanapin yung peace of mind, tranquility, ano ba ba sinabi ko? Stability. Pero ito, pangkalahatan na. Hindi lang babae. Na yun nga, chill din pag may time. Diba? Huwag stressin ang sarili tulad dito. Sabagay, di mo nga maiwasan yan. Pero, may kakayahan ka para makapag-relax. Diba? Sa paraan na alam mo ng iba sa inyo. Ilan na ba to? 4. Isa na lang. Obsession. Focusing too much on one situation. The need to take a step back. So, in-encourage na sa October, iwasan tong obsession o addiction. Siguro isa rin yan, itong obsession dito sa stress ng iba. Ngayon nga, huwag masyadong ma-obsess sa something or someone. Kaya step back para makapag-reflect
kung nagiging toxic na ba tong ano, behavior na ganito. Anyways. Sabagay, dito nga, di ba, parang obsession din to eh, itong ano, sa tarot kanina. Kaya nga nagwo-worry yung tao dito. So, hanggang dyan na lang. Goodbye. For now.